Let's go! Alright. Good evening, mga Absat. Maestro Paul TV ang nagbabalik, mga Absat. Pag-usapan naman natin itong main topic natin, mga Absat. Nako po. Harry Roque! Wanted na tayo, guys. Meron na siyang kasong qualified human trafficking, mga Kabsat. Agoy! Nakabaw! Nasbak manon! Bring him home! Bring home Harry Roque! Naku po, mamamroblema na naman si Harry Roque dito, Mabsat. Diba? Tingnan nyo, nagkaroon siya ng kaso. Ngayon, nasabihin niya, ngayon, paano siya, problemado siya ngayon. Kasi possible na ang plano ng gobyerno, ganito, mga kabsat, Ito ang plano ng gobyerno. Diba? Maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol dito. So, abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamagitan po ng DOJ. Pero, din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So, abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamagitan po ng DOJ. Paano yan? Attorney Harry Roque, bakit i-coordinate na sa Interpol para lang mahuli ka? Pero bakit nilalaglag ka ng kapwa mo DDS? O siya, pakinggan natin to. Attorney, pasok. Punta rin sa Attorney Recto, Mabsat. Attorney Recto, where are you? Bakit siya nilaglag? Sino naglaglag sa kanya, Attorney? Teka lang. Oh. Bakit nag... Wait lang. Tang. Okay, pasok. Attorney. Pasok, Attorney! Pabilisan natin ng konti. Here we go. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hayag-hayagan laglagan na ito mga kabunyog na kung saan dalawang kaalyado ng mga Duterte, nilalaglag na ang isa. Sino po ba ang tinutukoy ko mga kabunyog? Ito po ay sina Roque at si Panelo. Dahil po mga kabunyog, na-isyuhan po kasi itong sina Harry Roque kasama si Cassandra Ong ng arrest warrant galing sa Regional Trial Court ng Angeles City sa kasong human trafficking or violation of the Anti-Trafficking in Persons Act. Anyway ngayon mga kabunyog, na-interview po itong si Panelo at tinanong siya kung ano raw ang masasabi niya dito sa nilabas na warrant kay Harry Roque at ang sagot po niya ay, umuwi na lang ito at harapin ang kaso. Agoy! Dito mga kabunyog sa sinabi ni Panelo, sang-ayon kami, tama nga naman, dapat talagang harapin ni Roque itong kaso niya dito sa Pilipinas at wag siyang magtago doon sa the Netherlands. Oy, Harry Roque, wag ka daw magtago-tago dyan, sabi ni Butiki. Agoy! Nangyari, di ba magkakasama kayo? Nangyari, nag-aaway ba kayo? Bakit ganyan ang statement ni Panelo? Sige tuloy. Anyway, ito po mga kabunyog, pakinggan natin itong mga sinabi ni Panelo. Sige, go. Attorney Sal, before I let you guys, wanted to ask about your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands. There is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang, hindi siya makukondict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman File agad siya ng petition for bail at the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humarap sa
akusasyon Husgado. sa'yo, ibig sabihin guilty ka. Ayun lang. Paano yan, Harimaw? Guilty ka daw pag di ka umuwi, kaya umuwi ka na, parang di ka guilty. Panindigan mo na wala ka talagang kasalanan, di ba? Total, magaling ka, isa ka naman sa mga pinakamagaling na international lawyer. Kayang-kaya mong lusutan to. Ito lang, kayang-kaya, kaya bring him home. O kaya, go home. Alright, tuloy. Tama man o mali, yun ang perception. So makakasira sa kanya. So if I were him, umuwi ka Uwi na. na lang siya. Uwi ka Oo. Pero na! sabi po niya, politically persecuted daw po siya. No? O mga kabsat, sinong gusto umuwi? Si Harry Roque, press 1. Malamang, pag nagpresto kayo, hindi ka, mga bobong DDS. Kaya actually, may bumoto yata dito, may mga bobo yatang DDS dito. Silipin ko nga. May, parang nakita ko kanina parang may bobong DDS. Tingnan nga natin, guys. Ilan na ba yung percentage natin? May tanong ako dyan Wait, check natin, mabsat Refresh lang ako para makita ko yung result. Hindi ko kasi nakita, wala ako sa YouTube. Okay, dapat bang maki-coordinate sa Interpol para mahuli ang puganteng si Harry Roque? Ang sumagot ng dapat lang, 92%. Nakaka ang nasabi hindi, bobo kasi kaming DDS. Ito mo, inaamin nilang bobo silang DDS. Tragis talaga kayo, oo. Puganti na nga, di ba? Tapos hindi pa kayo papayag. Anak ng kamote. Out of 178 votes. Salamat. Sa mga hindi pa nag-vote, continuous pa rin yan, guys. Vote na po. At siyempre, sa mga hindi pa nag-like, subscribe. Like and subscribe at share na rin, Mapsat. Okay, tuloy. Pasok. Attorney Panelo Butike. No? Oh, you don't agree? Mahirap, alam mo mahirap yung political persecution at sinasabi niya. Kasi mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siyang mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin Oo, na siya. umuwi ka. Oo. Okay, maraming salamat po, Attorney Salpa. Kaso takot nga siya, Attorney Butike, di ba? Parang yung mga garapata dito, nagsisiiyakan dito sa live stream natin. Kayong mga garapata, magsiiyakan kayo, mga kamote kayo, no? Nag-subscribe pa kayo para lang makapag-comment. Bobo! Tuloy! Talaga, nag-subscribe pa to. Lalo na ito, si Rufina Rendom. Bobo! Kamote! Tuloy! Panelo, for explaining and sharing your thoughts with us this morning. Once again, we have former presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo joining us on Morning Matters. Thank you for having me. Yan mga kabunyog yung mga sinabi nitong si Panelo. Well, in fairness sa lahat ng mga pinagsasabi nitong si Panelo, dito lang kami umagree. Dito sa kanyang advice kay Roque na umuwi na dito sa Pilipinas. Guys, agree ba kayo sa sinasabi ni Butike na umuwi ka na, Harry Roque? Patunayan mo wala kang kasalanan. Medyo okay siya sabi. Dapat at least kahit papaano merong matinong pag-iisip, no? Pero yung mga garapata pa rin, nagsisiyakan kayo, mga bobo, nag-subscribe pa kayo. Bobo talaga kayo. Tuloy. Tila ang lalim ng sama ng loob nitong si Panelo dito kay Roque mga kabunyog. Ano kaya ang nangyari sa dalawang itong mga kabunyog? Dahil kung inyong mapapansin, kahit yung ibang DDS or mga kaalyado nitong si Bigo, wala naman ganitong advice kay Roque na umuwi at harapin ang kaso. Tanging si Panelo lang ang nag-advise ng ganito kay Roque. At ang tanging DDS na nag-advise ng maganda-ganda kay Roque. Yan Roque, sundin mo na lang yung payo sa'yo nitong si Panelo, abogado ka pa naman. Sundan mo na. Dahil kung hindi ka humarap sa kaso mo, magmumukha ka tuloy na guilty, diba? Anyway Tama. ngayon mga kabunyog na may lumabas ng arrest warrant laban dito kay Roque, ano naman po ang naging reaksyon nitong si Roque? Umuwi kaya siya or magmamatigas pa rin na takasan ang kaso niya? Tatago-tago Ito po na mga yan. kabunyog, pakinggan po natin ang sinabi nitong si Roque. May sinabi ba siya? Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, no? Na matapos na magkaroon ng resolution, ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po ako mga remedyo na gagawin ko naman po. No? Nandyan po yung motion for reconsideration na alam mo wala na pag-asa dahil lang pong DOJ talagang political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo. No? Pagamat nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, ay meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pag-dismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako yung nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan. Wala daw, guys. Wala daw ebidensya na siya daw ay nag-recruit. Bakit mayroong nakitang probable cause yung korte kaya ka binigyan ng warrant of arrest? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng
pag-a-analyze ng korte, nakakita sila ng probable cause. Kasi hindi naman bobo yung mga korteng yan magbigay ng warrant kapag walang probable cause. 'Di ba, attorney? Agoy! Agawid ka. Kamusta rin mga garapata? Magsiiyakan kayo, bobo. Tuloy. yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakapagsapuatan sa aking kliyente. No? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up po daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Cassandra Ong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas. No? Dahil ang ating pag-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga illegal na gawain. Dawit na nga, di ba? Anong madadawit? Dawit na, may kaso din. Pare-parehas kayong lahat, di ba? 51 kayong lahat na may kaso. Namumuno ka doon, number 1 ka sa listahan. Agoy, o sige, mag-relax ka na lang dyan, konting oras na lang. Welcome home, magpakon tayo dito ng welcome, welcome party tayo kay Harry Roque, mga kabsat. Tuloy. Hindi po yan kriminal, gawaing abogado po yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay pagigipit sa akin dahil sa aking political na ginigipit daw. Ganyan na naman yung naratibo mo. Lahat na ginigipit lahat. Putre, sa daldal kayo ng daldal. Kung ano pinagsasabi nyo ngayon, kakainin nyo lahat ng pinagsasabi nyo. Kayong mga garapata. O sige, tuloy. Paninindigan dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon laban sa akin for qualified trafficking at inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pag-follow up, pagsisiguro na operasyon na umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Mga kabsat, gagawin daw niya ang lahat-lahat. Mga kabsat, gagawin daw niya ang lahat-lahat para mabawalang bisa daw yung human trafficking na kaso niya. Really? Kasalanan. Yan po yung obligasyon ko. Yan ang ginawa niya sa abogado. Para kaya pa magkakaroon ng abogado, ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong mag-alala. Napakadami pa pong remedyo na ating gagawin at samantala po mga garapata, wag na kayong mag-alala. Kayang-kaya ni Harry Roque yan. Kaya uwi ka na, Harry Roque. Kayang-kaya mo pala. Hindi nag-aalala yung mga garapata dyan. Nag-iiyakan lang sila. Pa-victim, Judy Basco. Kaya nga, Ma'am Judy, pa-victim masyado to. Diba? Pa-victim to the max level, kung baga, di ba, Ma'am Judy? Wedding, bakit ka tumakas, sabi naman ni Kapsat Ron Prince. Ang tanda na ni Roque, nag-iba na. Nag-evolve ba? Putragis, ilang buwan lang, no? Halos mag-iisang taon lang siyang na tumatakas kung saan banda na pupunta, nag-iba na itsura niya. wala na yung ganun-ganun niya, di ba? Sumasayaw siya sa unity team noon. Kaso wala, hindi na epektibo mga sumasayaw ngayon. Nakabaw, tuloy. talaga naman pong habang nakinpin ng aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pa Pinas dahil sa ayon po sa tinatawag na yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at makakaasa po kayo. Wala po tayong tinatakasan, pati po yung pagsampa na ating... Ay, wala daw siya tinatakasan! Mga kakakabsat! Way, gulay! Ron Prince, wala daw siyang tinatakasan. Di ba? Hindi daw siya tumatakas. Anong tawag sa ginagawa niya ngayon? Hallucination? Nako po, lupit, may kaso na human trafficking, walang pinapiyansa, Rocket, Chupapi, nakahanda na ang selda mo. Paktay tayo dyan.
May kaso pa yung land grab. Ay, oo nga, no? May kasong land grabbing pa yan maliban sa human trafficking doon sa di ba? Yung mga magsasaka yata yun, di ba? Agoy. O, tama dyan nga. Sa inupuan sa ombudsman sa Bataan. Naku po, Harry Roque. Naku po, mga kakabsat. Anong masasabi nyo dyan? O no, uwi na ba? O, ilan na yung ating survey, mga kakabsat? Tingnan nga natin. Ilan na yung survey as of now? Dapat ba makikoordinate na sa Interpol para mahuli ang puganteng si Harry Roque? Ang sumagot ng dapat lang para managot na. 92% mga kabsat. Ay hindi, bobo kasi kaming DDS 8%. Putragis, inamin yung bobo talaga kayo. Anak talaga kayo. Kahit ang anong gawin, di ba? Bubulag-bulagan, di ba? Kahit may mga ebidensya, bubulag-bulagan ito, lalo na yung mga senador na may panig na nako po. O siya, mga kabsat. Agoy. O, ilan na yung vote natin? 193 votes. O, malapit na mag 200 guys yung vote natin. Baka naman. Siyempre, like and subscribe. 139 likers. Maraming salamat po, no? Sa mga hindi pa nagla-like dyan kay Maestro, baka naman, mga kakabsat. Baka naman. Para sa akin, bagong Pilipinas na tayo, 2028. Noel, bakit magbabago ulit ng presidente? Ang tanong, magbabago ulit yung panukala ni BBM, papayag ba ang milyon na suporta kay BBM Marcos? Ako forever, sabi ni Arnold Roquino. Shoutout, sir. Mega love, shoutout po. Ayun. Ano ba sinabi ni Noel? May sinabi si Noel dito. Sinong Noel yan? Sinong Noel ang sinabi mo? Ma'am Trixie, shoutout. Tsaka si Kapsat Saint Benedict, andyan din pala, no? Francel 1130, shoutout. Try nyo kinesen, nandyan din pala. Ayan. Shoutout po. Shoutout po sa lahat, mga kabsat. Nako po. Wala na talaga, mga kabsat. Kung ganyan na mangyayari, di good luck sa kanila. Siya, tapusin natin yung poll kasi 196 na. Tapusin ko na in 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan po, makikita nyo yung ating result. 196 votes ang nagsabing dapat lang managot si Harry Roque. 92%. Kaya dapat maki-coordinate tayo sa Interpol. Hindi, bobo kasi kaming DDS, 7%. Anak ng kamote, inamin nilang bobo talaga itong mga garapata to. Siya, Babsat. So, thank you very much. So, kita-kita lang tayo ate sa ating next live stream. Mamaya puputulin ko yung first live ko, no? Nag-live ako kanina. May mga segment doon na puputulin ko. So, sa mga manonood ulit, mga team review at team replay, like na po, maraming salamat. At syempre, again, maraming salamat po. 95,000 subscriber na po tayo. Alright? So, maraming salamat po. Ay, grabe naman itong mukha ni Harry Roque. Galto talaga mukha niya. Nako po, Harry Roque, sumagot na. Hindi daw papahuli. Grabe naman. Nako po. Okay, guys, maraming salamat po. Yung lingkod at syempre sa ating mga viewers, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Syempre, magkanma tayo, bongbong muna tayo. Pasokin natin si Nyolo ulit.